Mark chapter 9 verse 42 hanggang 50. Kung meron sa inyo na magiging dahilan para magkasala ang isa sa mga batang ito, mas mabuti pang talian siya ng malaking bato sa leeg at saka itapon siya sa dagat. Kung nagkakasala kayo dahil sa kamay nyo, putulin nyo na lang yun. Mas mabuti pang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, na wala ang kamay nyo, kesa dalawa ang kamay nyo pero pupunta naman kayo sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Doon ay hindi namamatay ang uod na kakain sa kanila, pati ang apoy na susunog sa kanila. At kung nagkakasala kayo dahil sa paa nyo, putulin nyo na lang yun. Mas mabuti pang pumasok kayo sa buhay na putol ang paa kesa dalawa ang paa nyo pero itatapon naman kayo sa impyerno. Doon ay hindi namamatay ang uod na kakain sa kanila, pati ang apoy na susunog sa kanila. At kung nagkakasala kayo dahil sa mata nyo, dukutin nyo na lang yun. Mas mabuti pang pumasok kayo sa kaharian ng Diyos na isa lang ang mata kaysa dalawang mata nyo pero itatapon naman kayo sa impyerno. Doon ay hindi namamatay ang uod na kakain sa kanila, pati ang apoy na susunog sa kanila. Lilinisin ng lahat gamit ang apoy, gaya ng paglilinis ng asin sa sacrifice. Okay ang asin, pero kung nawala na ang alat nito, pwede pa ba itong ibalik? Siyempre hindi na. At hindi na din ito magagamit. Sana maging gaya kayo ng asin at magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. God is so good. Alright, so una niyang sinabi, kung meron sa inyo na magiging dahilan para magkasala ang isa sa mga batang ito, mas mabuti pang talian siya ng malaking bato sa leeg at saka itapon siya sa dagat. Yung batang tinutukoy ni Jesus dito ay, kung maaalala ninyo, ang pumunta sila sa Capernaum, tas tumuloy sila sa isang bahay, nagtatalo yung mga disciples kung sino yung pinakadakila sa kanila. And then, ang ginawa ni Jesus Christ, tumawag siya ng bata, pinatayo sa harap nila, tapos pinaupo niya. The verse 34, umupo si Jesus sa katinawag ng 12 disciples. Sabi niya, kung sino sa inyo ang gustong mauna ay dapat maging pinakahuli at pagsilbihan ng lahat. Verse 36, tapos tumawag siya ng isang bata at pinatayo niya sa harap ng mga disciples. Kinarga niya ang bata saka sinabi, kung sino ang tumatanggap sa batang kagaya nito dahil sa akin, tinatanggap din niya ako, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap din ang nagpadala sa akin. So, more likely, kinarga. Ibig sabihin, kinarga yung bata. Pinatayo, nakakatayo. At the same time, kinarga niya yung bata na yun. So, approximately, ang mga ganitong age, kasi syempre, pag mga 9 to 12, malaki na yun eh. Hindi na kayang kargahin, no? So, 3 to 6 years old, yung edad ng bata. Kasi, nakakatayo, nakakalakad, tinawag, natatawag eh. Nauutusan na lumapit at tumayo. Nakakatayo. So, 3 years old, pwede na, nakakatayo na. At the same time, kinarga niya, pwede mo rin kargahin yung 3 years old. 4 or 5, parang ganyan, kaila Adam. And, yun yung tinutukoy niya dito sa verse 42, kung meron sa inyo na magiging dahilan para magkasala ang isa sa mga batang ito, mas mabuti pang talian siya ng malaking bato sa leeg at saka itapon siya sa dagat. It is indirectly saying, it's better for you to die. Kasi wala nang mabubuhay doon. Talian ka ng malaking bato. Ang sa ibang translation to, gilingan. Ang gilingan po, malaking bato po talaga yon, yung gilingan ng trigo. Tapos itatali sa leeg mo, itatapon ka sa dagat. Hindi ka na makakalutang nun. And that means you're going to die. Indirectly saying, it's better for you to die than to be the reason for a young kid to sin. Okay pang mamatay ka kaysa maging dahilan ka ng kasalanan ng isang bata. Grabe yun. Dito mo makikita how Jesus values so much the little children. And sumunod na mga verses, kung nagkakasala kayo dahil sa kamay nyo, putulin nyo na lang yun. So pag pinutulin mo yung kamay mo, hindi ka pa mamamatay nun eh, diba? Sabi niya, putulin mo yung kamay mo, mabuti pang makapasok kayo sa buhay ng isa lang ang kamay, pero kesa naman dalawa nga yung kamay mo pero sa impyerno ka mapupunta. Hindi namamatay ang uod na kakain sa'yo. So sa kanila yung ginamit na term eh. Pati ang apoy na susunog sa kanila. Ibig sabihin, Jesus was talking to the disciples because He know na hindi naman
sila mapupunta sa impyerno. Kaya sinabi doon na doon ay hindi namamatay ang uod na kakain sa kanila. Kanila yung term niya. Kasi at kilala niya and alam niya kung ano yung mangyayari sa mga disciples. So, ang term niya, doon ay hindi namamatay ang uod sa nakakain sa kanila, pati ang apoy na susunog sa kanila. He was referring of other person or people. And Jesus is really serious about sin. Na mabuti pang isang kamay kang makapunta sa kaharian ng Diyos kaysa dalawa, pero sa impyerno naman. And isang napansin ko dito, never ni Jesus ginawang example sa pagtuturo niya na yung ibang tao magiging dahilan ng kasalanan mo. Di ba madalas ganun tayo? Dahil kasi sa kanya kaya nakakainis kasi siya kaya nagkasala ako Madalas ganun yung mga excuses natin, pero if you have read these verses, never niyang ginawang example yun na at kung si kapatid mo ang nagiging dahilan ng kasalanan mo, mabuti pang i-cut off mo na siya sa buhay mo. Hindi ganun No, napansin nyo, ang gusto lang ni Jesus na maintindihan ng mga disciples is yung sa kanila or sa'yo or sa akin personally. Kung ako, magiging sanhi ako na kasalanan ng mga bata ni Arkid or ni Adam, mabuti pang mamatay na lang ako. O kung yung kamay ko magiging sanhi ng kasalanan ko, mabuti pang putulin ko yung isa kong kamay or yung paa ko or yung mata ko. Tanggalin ko na lang yung isa kong mata. Kaysa naman sa dalawa yung mata ko, sa impyerno na naman ako. Jesus was talking about the sin that you can commit. And ang pwedeng maging cause ng kasalanan ng iba, ikaw, hindi niya binigay yung perception or yung point of view na yung ibang tao nagiging dahilan ng kasalanan mo, which is nangyayari naman talaga. Pero Jesus wants us to focus dun sa tayo yung nagiging sanhi ng kasalanan ng iba. Dapat hindi. At saka yung nagiging sanhi ng kasalanan natin is yung mga bagay na meron tayo sa sarili natin, tanggalin natin. And sinabi niya dun sa last part, lilinisin lahat gamit ang apoy, gaya ng paglinis ng asin sa sacrifice. Sa panahon nila, ang asin po ay nawawalan ng alat, pero at the same time, yung asin po napaka-importanteng commodity or sa kanila dahil ito yung ginagamit nila, wala pang ref nun, wala pang fridge. Ang ginagamit nila to preserve meat, to clean the sacrifice. Asin din yung panglinis. Hanggang ngayon naman ginagamit natin yung asin, di ba? Pag naglilinis ako ng karne, every time na bumili ako sa palengke or isda, lagi ko yung hinuhugasan sa asin. Tapos nawawala yung dulas, nawawala yung, alam mo yun, yung ganun. Kasi ganun yung asin. Pero, sabi dito, lilinisin lahat gamit ang apoy, gaya ng paglilinis ng asin sa sacrifice. So, may mga dapat tanggalin sa buhay natin para makapunta tayo sa kaharian ng Diyos. Tanggalin na natin. And never blame others for your sin. Kasi, napansin mo, 3 beses, no? Kung kamay mo ang dahilan, pwedeng kamay mo yung dahilan. Magiging dahilan ng kasalanan mo yung kamay mo, yung paa mo, yung mata mo. Bago pa maging dahilan ng kasalanan mo yung ibang tao. And ikaw, pwede kang maging dahilan ng kasalanan ng mga maliliit, mga bata. Pwedeng bata sa edad o pwede naman bata sa pananampalataya dahil sa iyo yung bagong Christian, ayaw na lang maging Christian kasi sa example natin, ganyan pala maging Christian, ayoko na lang. Nakakalungkot po yun. Sabi ni Jesus, mabuti pa daw natalian tayo sa leeg ng malaking bato at itapon sa dagat. That's how serious Jesus is dealing with sin. Kaya nga sinabi niya, paulit-ulit niya, ang good news niya laging may kasamang repent, talikuran ng kasalanan, magsisi sa kasalanan, for the kingdom of God is at hand. But the good news always exceeds the bad news. The kingdom is at hand. Nandito na yung kaharian ng Diyos Sasama na lang tayo. So, ikaw, sasama ka na lang, susunod ka na lang sa Kanya. Ito na yung mga tinuro niya, nandito na lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus. Maniniwala ka na lang at sasama sa Kanya, susunod sa Kanya. Kaya, yun, sabi doon, mabuti pa okay ang asin, pero pag nawala ng alat nito, para saan pa? Alam niyo po kung ano yung asin, yun yung purpose natin sa buhay. Yung magbigay tayo ng lasa sa buhay. Magbigay tayo ng flavor in this wonderful life. And at the same time, let's be an agent of
purity. Maging agent tayo ng purity na wherein tayo yung pwedeng gamitin ng Lord to clean out everything na messy. That's really possible. Like in your company, probably may mess sa company mo, pero through you, God can make it right. Put order. Because God is a God of order. Sa family nyo, sa relationships nyo, probably there's a lot of mess, but God can use you to be an agent of purification. God will clean it out. But I know it's a long process, it's hard and painful, nakakaiyak madalas, but allow God to use you. To put flavor, to clean out the mess. Ano pa ba? Ano pa bang nagagawa ng asin? Sana maging gaya kayo ng asin at magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace with everyone. Sabi dito, without peace with everyone, you cannot see God. Kailangan we should make peace with everyone. That wala tayong kaaway, and kapag mag-o-offer nga tayo sa Lord, dapat makipag-ayos muna tayo dun sa nakaalitan natin bago tayo mag-offer sa Lord. Ayun yung sinabi ni Jesus sa ibang account. Isa sa mga tinuro niya yun. So, let's be an agent of peace. Huwag tayo yung dahilan ng pagkakagulo. Tayo yung maging dahilan ng pagkakaayos. God bless everyone.